Kaya raw nakipag-kaalyado si VP Sara kay Leni Robredo. Hello, hindi ganyan ang ugali ng mga Duterte. To tell you frankly, hindi ganyan ang ugali ng mga Duterte. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's 7:32 in the morning here in the Philippines. At we are back. We are live sa ating YouTube channel and I miss you so much. Ay, grabe ang taas ng pinagdaanan nitong channel na ito. Grabe. Okay? At meron po tayong mahalagang balita na dapat nating i-react, no? Kaagad, no? Babawi ako sa inyo dahil ito ngang si Vice President Inday Sara Duterte, no? Binisita at na-shock itong si Leni Robredo. Na-shock itong si Leni Robredo sa ginawa ni VP Sara. Yan, pag-uusapan natin yan mamaya, okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si dating Senador Leila de Lima, okay? Nag-anunsyo na po. O ano kaya itong inanunsyo ni dating Senador Leila de Lima? Yan, i-react rin natin yan, okay? Kasi naghahanda na po ang lahat ng mga politika ngayon, okay? So, pag-usapan rin natin yan. At pangatlo na ating pag-uusapan ay itong si Pastor Apollo Kibuloy, no? Itong PNP, iniimbestigahan ang pag-alok ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga babaeng member ng KOJC, no? Na malalapit na mga kaibigan. Okay? So, sa tingin ko, binigyan na naman nila ng malisya itong mga activities ng KOJC, okay? Particularly itong si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So, yan ang mga pag-uusapan natin, ha? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at saka i-share. Dating gawin, like and share guys para kakalat ito sa taong bayan, okay? So, sabay-sabay muna tayong mag-like and share Facebook at YouTube para lahat ito, mas spread itong natin, we are back sa ating ginagawa, okay? So, like and share, sabay-sabay muna tayo. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And guys, marami ditong mga nanonood, marami ditong mga alam kong very concerned na nawala po tayo bigla dito sa YouTube. Now guys, it is very important na mag-subscribe at follow para hindi na kayo mawala, ha? Subscribe, follow para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify always ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So sabay-sabay muna tayong mag-follow, subscribe, ha? Subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So ayan, okay. So I think let's proceed. Okay? So, heto na nga. Pag-usapan natin. Okay. Usap-usapan kahapon sa social media, no? Nag-trending yung si VP Sara pumunta doon sa Naga City. Meron yun, anong tinatawag yun? Hindi ko lang alam kung paano pag-pronounce yun, ha? Prasya Festival ba yun? No? So, pumunta doon po, may festival po doon sa Naga City. At si VP Sara po, no, aside from going to the celebration, pinuntahan niya po yung bahay ni Leni Robredo. Okay? So parang wala sa plano 'yon, ha, wala sa plano 'yon. At doon nagkausap raw si Leni Robredo at si VP Sara sa bahay po ni Leni Robredo ng isang oras. Okay? Mahigit isang oras raw at wala silang pinag-usapan na pamumulitika o plans for running or what, or magtandem ba silang dalawa, kasi kumakalat sa social media na si VP Sara raw naghahanap raw ng kakampi. Yan ang sabi ng mga pinklawan, di ba? At saka itong mga loyalista. Kasi raw si VP Sara sobrang inaapi na raw itong si VP Sara, kaya naghahanap na raw ng kakampi at naisipan raw ni VP Sara na pupuntahan itong si Leni Robredo para maghanap ng kakampi. Diyan pa lamang ibabarahin ko kayo diyan. Okay? Kasi maraming nagpapakalat na wala na raw, desperado na raw si VP Sara. Mga ganun bang istorya ba? Na hindi nyo talaga alam ang tunay na pagkatao nitong si VP Sara. Okay? Sinabi lang nga ni VP Sara na ayaw niyang magpatulong, di ba? Ginisa siya sa alam naman natin na kinalaban siya ng mga kongresista ngayon. Pero sinabihan pa niya si Gloria Macapagal Arroyo at itong si Congressman Rodante Marcoleta na wag na kayong ma-stress. Okay? Laban ko to. No, maraming salamat sa pagtatanggol niyo sa akin, pero wag na kayong ma-stress, kaya ko ito. Okay? Yan ang ibig sabihin ni VP Sara doon. Okay? So, sa buong detalye patungkol dito, magre-react po tayo, ha, sa pagpunta ni VP Sara sa bahay po ni Leni Robredo at ano ang pakay, bakit? Okay? So, ayan, pasok. Nagkita sina Vice President Sara Duterte at dating VP Leni Robredo sa Naga City. Ayon kay Robredo, habang nasa Naga si VP Sara para dumalo sa Peña Francia Festival, ay binisita siya nito sa kanyang bahay.
Personal daw ang kanilang naging pag-uusap at hindi raw tungkol sa politika. Bagay na kinimpirma rin ng... So, yan magkokomentaryo tayo dyan. Sa mga nagsasabi na si VP Sara po ay nagpasipsip raw kay Leni Robredo. Sa mga nagsasabing mga pinklawan na wag kayong magpadala dyan kay VP Sara, wag kayong magpahawa kay VP Sara, trahidor yan. Yan ang mga sabi nila, di ba? Ito lang yung sasabihin ko. Ganyan talaga ang mga ugali ng mga Duterte. Hindi sila mamimersonal. Pinuntahan niya si Leni Robredo. Ito opinion ko ito. Alam ko, ganito ang mga ugali ng Duterte. Pinuntahan niya si Leni Robredo, no? To pay respect. Kasi po ang Naga City po, kilala natin yan, na balwarte yan ni Leni Robredo. The fact na si VP Sara ay bumisita sa bahay ni Leni Robredo, that is a show of respect. Ibig sabihin, pumunta po si VP Sara doon, no? Na ang gusto niyang iparating, kahit magkaaway tayo sa politika, pero when the time na nandyan po kami sa balwarte nyo, di ba? Ganyan ka respectful po si Vice President Sara. Hindi po siya nakipagplastikan doon. Kasi kung si Leni Robredo rejected the surprise of VP Sara, no? Hindi si VP Sara iiwas yan. Kaya nga ang sabi yung itong dating spokesperson ni Leni Robredo na si Barry Gutierrez, sabi niya tumawag raw si VP Sara kay Leni Robredo. Okay na, ma'am, papunta na po kami, bibisita po kami. Okay, so parang impronto 'yon. Okay, kasi ito rin naisip ko ito na talagang hindi maganda na bibisita ka sa isang lugar na alam ng buong taong bayan na lugar yan ni Leni Robredo. So delikadesa lang yung ginagawa ni VP Sara. Delikadesa yon. At yung pagpunta niya doon ay hindi yon political. Okay? Kumbaga hindi yon political. Ayan, si Pangga Mercy nag-ano na. Hindi yon political. Ang pagpunta niya doon kay Leni Robredo, personal yon. Hindi pa naman dinitalye kung ano yung pinag-usapan, pero sabi pa nga ni Leni Robredo, ayon kay Barry Gutierrez, wala silang pinag-usapan when it comes to politics. So, alam ko na gagawin yun ni VP Sara. Ang pagpunta po ni VP Sara doon is purely kinumusta niya si Leni Robredo. Na kay Leni Robredo na yan kung makipagplastikan siya. Na kay Leni Robredo na yan kung i-welcome ba niya si VP Sara o hindi. Alam ko na itong si Leni Robredo, galit na galit ito sa mga Duterte. At alam kong meron silang history na may pasaring silang dalawa. Di ba? Pero hindi yun inisip ni VP Sara. Dahil alam niya, magkaaway lang tayo sa politika. Pero yung pagpunta niya doon sa bahay ni Leni Robredo, it's more on personal. It's more on outside politics. Okay, let me educate sa mga nagbabash. Outside politics 'yun. Gusto rin malaman ni VP Sara ang pagkatao ni Leni Robredo outside politics. 'Yun ang ibig ko. Pero kung si Leni Robredo, ang kampo nila, kung ang kanilang meaning sa pagpunta ni VP Sara doon, kung ano-ano ang kanilang meaning, nasa kanila na 'yun. Basta malinis po ang konsensya ni VP Sara na ang pagpunta niya doon ay bilang parang courtesy at the same time, respeto. Okay? So, kayong mga nangbabash dyan na mga pinklawan, loyalista, especially mga nagpapanggap na mga loyalista dyan, kayong mga nangbabash dyan, ewan ko na lang sa inyo kasi ang hirap nyong paiintindihin. Yan mga bio-bio naman talaga sa comment section, grabe. Ma'am, sir, yung mga nangbabash, research rin. Kung hindi kayo marunong mag-research, no, nakabulat-lat po sa inyong mga telepono ang Google. I-Google nyo. Okay? So, it's up to Leni Robredo kung i-detalye niya yung kanilang pinag-usapan. Okay? Wala mang picture na lumabas, pero the fact that they are talking na isang oras, marami ang pinag-usapan nila. No? Patungkol yan sa buhay nila, kumusta na mga anak siguro, ganun, ganyan. Di ba? So, it's very obvious na wala talagang paghihikayat kay Leni Robredo na kasi magkaaway na sila. Yan kasi ang mindset nila Nag-away na si PBBM at si friendship over na si PBBM at si VP Sara. Kaya raw nakipag-kaalyado si VP Sara kay Leni Robredo. Hello, hindi ganyan ang ugali ng mga Duterte. To tell you frankly, hindi ganyan ang ugali ng mga Duterte. But isa sa mga katangian ng mga Duterte po, they are very respectful. Especially sa kanilang mga kalaban sa politika. Yan ang tandaan ninyo. Hindi yan namin personal. Hindi yan kagaya ng mga Makabayan Black na sina Franz Castro. May kaso dito, kaso doon. Di ba? So,
Hindi ko lang alam ha kung ano ang magiging reaksyon po ni Senadora Hontiveros, kasi alam naman natin na si Senadora Hontiveros kaalyado at malapit na kaibigan niya itong si Leni Robredo. At sinabi pa nga ni VP Sara noong nakaraan, I don't respect I don't respect Senator Risa Hontiveros. Okay? Alam ko ha, ito 'yon. Pinipili ni VP Sara ang gusto niyang kausapin. 'Yon ang pagkakilala ko kay VP Sara. 'Di ba? Natandaan nyo yung video sa Kongreso, kumaway si Abante doon at yung chairman. Hindi man lang tumawa si VP Sara dahil ayaw niyang makipagplastikan. Okay? Pero si Leni Robredo, iba ito. Okay? Kalaban sila ni Leni Robredo sa politika. Pero hindi sila namimersonal. Yun ang kaibahan kay Leni Robredo. So, kalaban tayo sa politika pero hindi tayo namimersonal. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman